ka at ano ang role mo sa Grace family? Bali ako nga pala si Christian Merck Gray or Mr. Gray, ang provider ng buong Grace family. Hi! Ako nga pala si B at ang role ko sa Grace family ay pagiging supportive BFF ni Pam! Ako si Lawrence. Ang role ko sa Grace family ay ako ang best friend ni Mark. Ako si Be. Ang role ko dito sa Grace family ay bilang supportive friend ni Pam, tsaka ni Mark na din. Ako si Mama Christy. Ang role ko sa Grace family ay ang mag-alaga sa aking poging-poging apo. Ako si Pam, Mrs. Gray. Ang role ko sa Grace family is asawa ko ni Mark. Bakit ka nag-reality show? Well, sa totoo lang, nung una ayoko dapat. Tapos, yung nagpunta ako kay Ate Tony, nag-usap kaming dalawa. Kasi, syempre, ang tagal ko na kasi nawala sa social media. Nakontento na kasi ako kung anong meron ako. Parang okay na ako sa pera, okay na ako sa buhay, masaya na pamilya ko. Pero may hinahanap-hanap ako. Parang hinahanap-hanap ko yung pagiging ako yung pag-upload ko sa social media. Kasi nagpahinga na ako Pero ngayon pagbabalik ko, hindi na basta-basta content ang gagawin ko. Kung hindi reality show. Gusto ko kasing tanggalin yung mga sinasabi sa akin ng mga tao yung director. So ngayon, papakitaon kayo kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa Grace family. Kasi syempre, medyo matagal na rin ako nagko-content. So ngayon, gusto kong ma-challenge ang sarili ko na ngayong araw na to, kapag in-upload ko to, puro katotohanan lang ang makikita nyo at walang iba. Kaibigan ako ni Mark at nag-usap kami na gusto niyang bumalik sa pagiging YouTuber. Pero ayaw niya na yung parang dati na, magpaprank ako, magka-challenge ako, gagawin kong ganito. Kumbaga, ayaw niya nang makringe yung mga tao. Pero pakiramdam niya, utang na loob niya sa lahat ng mga nakasubscribe sa kanya na hanggang ngayon, nag-aabang ng mga upload niya. Ang dami nagko-comment. Ano ba? Kailan ka ba mag-upload? Namimiss na namin yung mga upload mo, parang dati lang. Mark, ano na? Kaya sabi ko sa kanya, Mark, try mo naman yung ginagawa namin. Ako talaga ang nag-impluwensya sa kanya na ilabas mo naman yung side ng Grace family. Kasi maraming parts sa inyo na wala sa amin. 'Di ba? Maraming makaka-inspire sa family niyo kung paano kayo. Kasi kami lang yung nakakita Share mo naman sa mundo. Wala namang masama kung magiging totoo ka. Syempre, may magkasabi niyan, gaya-gaya, ginaya si Ate Tony. Ako talaga nag-push sa kanya. At sabi ko talaga sa kanya, susuportahan ko siya dito sa gagawin niyang reality show, kaya ako nandito. Kaya sana suportahan niyo ang Grace family. Kasi, grabe, iba talaga yung atake nila. Baka mas matuwa kayo kaysa sa Toro family. Ganun yung atake niya. Bakit ka pumayag na mag-reality show? Kaya ako pumayag mag-reality show kasi parang feeling ko, eto na Parang ito yung chance ko para mabigyan ako ng pagkakataon para maging totoo lang. Kasi before, naalala ko, parang hindi ako masyado nabibigyan ng boses. So ngayon, magkakaalaman tayo mga B. At para malaman nyo kung paano ako naging kamahal-mahal na kaibigan dahil na manipula na ng social media na plastic ako. Kaya lang din naman ako pumayag sa reality show na to is support lang naman ako Yun lang naman lagi kong ginagawa, support lang. Pumayag ako mag-reality show kasi gusto ni Mark. Susuportahan ko siya sa mga gusto niya. Para maramdaman ko din kung ano yung magkaroon ulit ng isang family. Siyempre, galing din ako sa dating Toro family din. Gusto ko rin ma-experience kung anong buhay meron naman dito sa ibang kaibigan ko. Hindi nga Hindi ako pumayag na maging isa sa reality show kasi hindi ko feel ang mga ganito. Pero alang-alang sa anak ko, support. Sino ang pinakagusto mong Grace family member? Lahat naman sila gusto ko Bibi ko, si Wolf, syempre. Si Pam, tsaka syempre anak ko. Silang dalawa. Kasi maalalahanin sila, mabait, at tsaka binibigay nila yung mga gusto ko. Ang pinakagusto ko sa Grace family, syempre si Pam, kaya nga BFF kami. So sisihan tayo dito, di ba B? Ang pinakagusto ko sa Grace family na kaibigan, si Mark. Kasi maayos siya. Tuwing magkausap kami, lagi niya ako binabatik. Pag nakikita kami, pag may mga okasyon. Yung mga panong bumibisi-bisita pa sila nun. O baka susumbatiin? Kasi pinapalik. Ang pinakagusto ko sa Grace family ay syempre ang aking mama at ang aking asawa syempre. At syempre, pati si Sean, pati si Wolf. Lahat ng member ng Grace family ay talagang gusto ko talaga. Ang pinakaayaw mo sa Grace family? Minsan yung asawa ko. Kasi siya, parang dalawa yung anak ko, sobrang kulit ni Mark. As in, sobrang kulit talaga niya. Parang bata, ganun. Ang pinakaayaw ko sa Grace family ay wala.
Kasi nga family ko sila eh. So wala akong kahit na sinong ayaw sa kanila. Wala akong ayaw kasi lahat sila mabait sa akin. Okay naman sila lahat eh. Hindi kami naging okay noon, naging okay na kami ngayon. Nakakasama ko na rin siya, pero hindi ko siguro masasabing ayaw ko siya. Siguro may mga ayaw pa rin naman ako sa kanya, pero maayos pa rin namin si B. So, yung pinakaayaw ko talaga dito sa Grace family, total totohanan to at reality show, si Merk. Bakit ayaw ko si Merk? Kasi nung nag-aaway kami nito, nung panahon na nag-aaway kami nito, ang dami niyang dada. Siya yung totoong maraming dada. Siya yung nakakabwisit. Wala siyang alam sa pagkakaibigan namin. Tapos, kung makapag-comment, nag-vlog pa para lang i-bash ako. What the At bukod pa dun, mga biko, ang isa pa sa pinakaayaw kay Merk, hindi niya naiintindihan si Pam. Alam mo yung parang, my God, hindi niya kaya mag-provide. Kawawa naman yung tao, may pangarap yun, di ba? Ako, ang pangarap ko talaga ay makapangasawa ako ng billionaire. Kaso hindi nangyari. Ready ka na ba sa reality show na lalabas lahat sa inyo? Ugali, at pagkatao ng totoo. Oh my God! This is it! Kung noon hindi ko pa nabibuild yung sarili ko kung sino talaga si Ben noon. Dahil syempre, gawa nga ni ate. Napapakilala niya ako. Siguro sa ngayon, masasabi kong handa naman na ako. Bilang ako. Actually, hindi ako ready. Pero gaya ng sinabi ko, support lang ako sa anak ko. Andito lang ako palagi. Ready na naman. Okay lang naman kahit ano. Wala kang natakot. Wala naman. Wala naman akong choice. Parang, sige, go lang. Ako, I was born to be ready. Sa totoo lang, pagod na ako mabash, pagod na ako masabihan ng plastic, pagod na ako masabihan ng hindi totoong kaibigan. Lahat na sinabi sa akin. Ngayon talaga tayo magkakaalaman kung ano yung totoo. Kaya ready ako. Kaya nga ako nandito eh, para makita nyo naman kung ano yung side ko. Yung side ko naman ngayon. Side ko naman this time. So sa totoo lang, hanggang sa oras na to, hindi pa ako 100% na ready na mag-reality show. Dahil alam ko na meron na lalabas na hindi magandang ugali sa aming pamilya. Pero alam ko rin na walang perpektong pamilya at walang perpektong tao. Meron tayo kanya-kanyang yabang, meron tayong kanya-kanyang baho, meron tayo kanya-kanyang gusto. Kumbaga, yung pagkakaiba-iba namin, yun yung nagpapatibay sa amin bilang pamilya. Ano ang maganda mong ugali? Siguro, before, talagang gusto ko kasi malinis sa bahay, naayos yung bahay. Pero ngayon, parang hindi ko na siya masyadong magampanan kasi nga, ang hirap pag may bata sa bahay, parang laging magulo, laging malinis. Parang, doon ako lagi napupuri dati. Yan. Ayokong i-judge yung sarili ko pati sa ugali ko eh. Siguro mas okay kung mas malalaman nila kapag nakasama nila ako kasi mahirap magsalita eh. Maganda kong ugali ay siguro sobrang galing kong makisama. Sa lahat ng tao kaya akong makibagay. Kasi laki lang ako sa hirap eh. So lumaki ako sa hindi maayos na lugar, sa isang maliit na barangay, pero masaya. Doon ako lumaki. So lahat ng tao, mapamayaman man yan o mapahindi, or mapakahit na sino pa man yan, kaya ko yung pakisamahan. Siguro, mahaba pasensya? Ang maganda kong ugali, siguro masabi ko, hindi sa binibuild up ko yung sarili ko. Kilala naman ako ni B. Kilala din naman ako ng mga friends ko dyan. Ayan, alam yung very supportive BFF ako sa lahat. Kahit mali ka man o tama ka man, as long as ikaw yung kaibigan ko, ikaw yung pakikisamahan ko. At dahil dyan, BFF talaga tayo, kaya supportive ako. Ano naman ang pangit mo ugali? Moody. Pag di ko trip parang ayoko sumama, ganun. Pero, ewan ko ba? May mga ugali din naman akong susupport tas biglang hindi. May mga ugali din naman akong iintindihin ko sila pero minsan nag-iiba yung mood ko na parang mali ata yung nasabi ko, parang minsan tama. Parang minsan ang gulo ko din. Tsaka aaminin ko, lutang din ako minsan talaga. Actually, hindi minsan, hindi palagi. Pangit na ugali? Wala akong pangit na ugali. Kasi sa sobrang supportive kong friend, paano magiging pangit yung ugali ko? Kahit tanungin nyo pa lahat ng kamag-anak ko, mga kaibigan ko, pag may nagsabi na pangit yung ugali ko, sige, harap nyo sa akin. Sa totoo lang, napapaisip ako ngayon kung ano yung masama ko or pangit ko talagang ugali kasi wala talaga akong maisip na pangit kong ugali. Sa totoo lang. Kung susumahin mo, wala talaga. Sa tagal ng panahon na nabubuhay ko dito sa earth, wala man lang nagsabi na ang pangit ng ugali ko. Halos close to perfect ang ugali ko sa pagka-okay, pagka-goods. Kaya wala talaga akong masabing pangit kong ugali. In short, I am close to perfect. Ang pangit kong ugali ay ang pagiging sobrang kuripot.
Kasi ganito kasi yan, meron naman kasi akong dahilan kung bakit ako kuripot. Nanggaling kasi ako sa wala. So, as in wala talaga, wala kaming pera noon. So, ngayon nagkaroon na ako, hindi na ako papayag na bumalik ulit sa wala. So, lahat ng meron ako ngayon ay pinapahalagahan ko. Selfish ako. Sobra. Iniisip ko lagi yung mararamdaman ko, itsura ko, okay ba to? Anong sasabihin sa akin ng mga tao? Parang ayoko lagi nang may masasabi sa akin. Ganun. So, since pinapasok mo itong reality show at alam mo na puro katotohanan ang ilalabas, handa ka talaga? Sa totoo lang, hindi 100%. Pero, susuportahan ko yung asawa ko. Kagaya nung pangako sa kanya. So, dahil sabi mo na pinangakuha mo siya, nasusuporta mo siya, magiging totoo ka, kaya mo ba aminin na retokada ka? Oh my God. Oo, kasi parang alam naman ng mga tao na retokada ako. Pero parang pag naririnig ko or nababasa ko kasi, alam mo may pain, nasasaktan ako. Pero yun talaga, parang normal na siya. Parang dumating na yung panahon na parang hindi mo na masyadong, ay nababasa mo, okay na. Parang hindi kagaya nung una, parang, ang sakit, ganun. Ngayon parang okay na siya. Pwede mo ikaw, ito ano yung mga prototype sa'yo? Ako masasabi ko lang, ang gawa lang sa akin ay inlong ko. All natural. Walang gawa dyan kahit ano. Si Pam kasi, ang ayoko sa kanya, sobrang bait niya sa kaibigan. Alam mo, pag nagmahal talaga siya, talagang totoo. Although okay lang naman yun eh. Pero hindi naman kasi lahat ng tao, parang dapat mong mahalin yung lagi sinasabi ko sa kanila. Dapat maglalagay ka dapat ng boundaries. Kasi tulad nito, meron siyang isang tao na halos 12 years niyang nakakasama. Ang tagal talaga, pero anong ginawa sa amin? Ninakawan kami ng pera. Ninakawan kami ng 260,000, tapos yung bahay na tinitira namin ngayon, natapos na, nakukunin na namin yung titulo, yung huling hulog nun ay hindi niya hinulog. Na 140,000 pesos. So, ang total na nakuha sa amin nung kaibigan niya is 400,000 pesos. Dapat, papakulong ko na, dahil nga mabait si Pam, at dahil nga yun ay matagal niya na nakasama, so hindi siya pumayag na makulong. Anong sinabi niya sa akin nun? Nabibigay siya sa akin ng Rolex, nabibigay siya sa akin ng bag, na pwede ko raw ibenta para maging kabayaran sa kung anong kinuha ng kaibigan niya. Pero hindi ako pumayag ng gano'n kasi syempre, hindi naman kasalanan ng asawa ko yun eh. So kumbaga, napag-usapan namin ng asawa ko na magawa kami ng kasulatan na dapat bayaran ng kaibigan niya yung nakuha niya sa aming pera para syempre, maramdaman naman ng tao yung kasalanan na ginawa niya. Kasi yung tao na yun, matagal ko siyang nakasama. Parang hindi ko kayang makita siya na huhuliin siya sa harap ko, pupusasan siya. Hindi ko kaya yun. Sobrang sakit para sa akin na yung taong mahal mo. Kasi mahal ko yun eh. Iyak tuloy ako. Parang sa dami-dami namin na pinagsamahan. Para sa akin kasi, nung mga oras niya, pera lang yun. Parang kaya-kaya mo namang kitain yun. Pero yung pag-aalaga niya sa akin, yung mga pinagsama namin before, hindi matutumbasan ng pera yun. Kaya sobrang nasaktan ako na nangyari sa amin yung ganun. Parang meron ka bang message sa asawa at sa anak mo na hugot mo na pangahawakan nila sa'yo? Ang masasabi ko sa asawa ko, lagi lang ako nandito para sa'yo. Susuportahan kita sa lahat. Kahit anong mangyari, nandito ako. Ako yung kakampi mo. Kahit na minsan, lahat ng tao, alam ko na sinasamantala ka lang. Pero nandito ako lagi para sa'yo. At mamahalin kita, Abang Boy. Promise. Sean, anak, mahal na mahal kita. Sobra. Sorry kasi oh my God, yung salita. Sorry kasi lumaki kang broken family. Hindi ako makapagsalita. Oh my. Sobrang dami kong gusto sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Sorry talaga. Pag lagi lang ako nandito sa'yo, anak. Alam ko, hindi ka proud sa mami mo kasi mahilig ako magpa-sexy ng damit. Ayaw yun ni Sean. Kasi Muslim siya. Before kasi model ako, sanay talaga ako, dalaga pala ako, ganito talaga ako magdamit. Isa yun sa mga alam ko na ayaw ng anak ko.
kahit anong mangyari, anak, susuportahan kita sa mga gusto mo. Nandito lang kami ng Tito Mark mo palagi para sa'yo. Wolf, anak, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo, para mapalaki ka namin ng daddy mo ng mabuti, na maayos. Alam namin na hindi kami perfecto, pero pangako namin lahat gagawin namin para sa'yo. Ano ang magiging message mo para kay Mark? Para sa anak ko, halimbawang wala na ako, gusto kong lagi mong alalahanin kung gaano kita kamahal. Andito lang ako palagi, kahit good or bad, gawin mo, okay lang. Support ako sa'yo. Paglaki mo ni Wolf, pag wala ka na din, ang magiging message mo sa kanya na alam mo gusto mo maalala niya sa'yo. Kasi tuturuan ko siya ng mga magandang, syempre mga magandang gawain, tsaka maging masunurin na anak sa mami at daddy niya. Wolf, kung mapapanood mo to at wala na ako dito sa Earth, gusto kong malaman mo na ako yung nag-alaga sa'yo, ako yung nandyan palagi para sa'yo, at lahat ng mga bagay na hindi ko nagawa sa daddy mo, I will try my best na gawin sa'yo. Masasabi niyo po ba na meron po kayong pagkukulang? Madaming pagkukulang, pero kailangan ko kasing umalis gawa ng siyempre mahirap yung buhay dito sa Pilipinas. Gusto ko maibigay lahat ng mga bagay sa kanya na hindi ko naranasan sa buhay ko. Masasabi niyo po ba ngayon na proud po kayo kay Mark ngayon na malaki po siya at sa rin ng family? Super proud ako sa anak ko kasi bilang isang OFW, mahirap ang mga trabaho sa ibang bansa, pero ginawa niya lahat para makauwi ako at makasama ko siya. Mark, anong pakiramdam ng laos ka na? Well, yung pagiging laos, ayan talaga yung isa sa pinakamasakit na naranasan ko talaga. Ilang taon akong naging laos. Hinayaan ko na kasi masaya na ako. Kumbaga, sa totoo lang, kaya ko naman bumalik eh. Kayang-kaya ko magpaka-toxic ulit. Kayang-kaya ko mag-prank ulit. Kayang-kaya kong lokohin ulit kayong lahat. Pero hindi na kasi eh. Meron na akong pamilya eh. Meron na akong anak ngayon. Tsaka isa pa, meron akong pinapangalagaan na asawa. Kaya ang sabi ko sa kanya, okay lang sa akin maging laos, basta masaya tayo. Pero hindi pala okay. Nung may pera na ako, nung okay na kami, totoo lang, hindi siya okay. Masakit sa akin yun na yung pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon ay parang unti-unti kong binibirawan. Kaya ngayon, nagbabalik ako. Anong masasabi mo na iniwanan mo sa ere ang mga subscribers mo? Yun, ang masasabi ko lang sa mga subscribers ko na biglang di na ako nag-upload kasi ganito kasi talaga yan. Masaya na ako kung nasan ako ngayon, tulad ng sinabi ko kanina. Nakakain kami ng tama, nakapunta kami sa mga lugar na gusto namin puntahan. Hindi na magulo yung buhay namin, naging masaya na kami. Pero tulad ng sabi ko, meron akong hinahanap-hanap sa sarili ko. Parang nasa amin na lahat, pero bakit parang laging merong kulang? So nag-usap kami ng asawa ko, sinabi ko sa kanya na, asawa, gusto ko magbalik sa industriya ng social media. Kasi parang doon ako nag-umpisa eh. Ayun yung fashion ko. Doon ako masaya. Masaya ako pag nakapagpasaya ako ng iba. Masaya ako kapag nagbibideo ko. Kumaga, ayun talaga yung hobby ko. So hanggang sa nagpunta kami kay Ate Tony, hanggang sa kinausap ko ni Ate Tony, kinausap ko ni Kuya MG, na hindi biro yung mga pinagdaanan ko dati. Hindi biro kung anong meron ako ngayon. Kaya bakit ko to iiwanan? Bakit ko to basta-basta na lang bibitawan? Maraming tao ang may gusto kung anong meron ang social media ko ngayon. Pero parang sinasabi nila, hindi ko na-appreciate. Kaya nag-usap kami ng mga kaibigan ko, nag-usap kami ng asawa ko, at sinabi ko sa kanya, hindi na tayo magko-content dahil gagawa tayo ng reality show. Bilang YouTuber kasi, masakit pag pakiramdam mo, naiwanan mo yung mga viewers mo, pakiramdam mo, marami kang mga kaibigan na wala lang bilib sa'yo. Yung dati na gusto makipag-collab sa'yo, dinadaan-daanan ka na lang. Pagdaanan yun ni Mark ngayon. At ako bilang kaibigan, nasasaktan talaga ako para sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, hayaan mo sila. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Yung gusto mong magpasaya ng tao. Kasi yung pakiramdam ko yung kulang sa puso niya, yung hindi naman yung dahil sa, syempre pag YouTuber ka, nakabili ka na ng kotse, nakabili ka na ng bahay.
kaya mo nang bumuo ng pamilya. Yung pakiramdam ng na-entertain niya kayo sa paraan niya. Kasi isa si Merk sa mga lalaki na YouTuber dito sa Pilipinas na masasabi ko talagang mataas. Kaya tinawag siyang direktor kasi magaling talaga siyang gumawa ng content. Pero masakit kasi nalubog siya eh. Nalubog talaga siya ng issue niya. Masyado siyang naapektuhan, masyado siyang nilamon ng bash, ng salita ng mga tao. Kaya feeling ko, kaya mo yan. Palagi kami nandito ni MJ para sa'yo. Lagi kami nag-aalala sa'yo, be. Sa Grace family. Kamusta na sila? Anong ginagawa nila? Paano siya babangon? Anong gagawin niya? Kumbaga, desperado. Nandun ako nung panahon na para sa inyo wala lang, pero para sa kanyang grabe. Nabitawan niya yung makagwapo. Masakit yun. Kasi ilang taon niyang binuo yun. Hindi ko alam kung maiintindihan niyo ako, pero kasi kaibigan ako eh. Kaibigan ako at nararamdaman ko yung pag pinaghirapan mo tapos bibitawan mo ng ganun-ganun lang. Gagawin ko to para sa inyo. Kasi syempre, kumbaga, kung naramdaman nyo na naiwan ko kayo sa ere, kung naramdaman nyo na parang wala na akong pakialam, babawi ako sa inyo ngayon. Dahil hindi lang basta-basta content to. Eto no, realidad na buhay namin ang ipapakita namin sa inyo. Gusto kong bumalik sa dating ako eh. Yung wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala akong pakialam sa views, wala akong pakialam kung mag-trending. Alam mo yung ginagawa ko to kasi dito ako masaya. Gusto kong ipakita sa inyo kung anong buhay ang meron ako or meron kami. Kung anong problema ang pinagdadaanan namin at paano namin nasusolusyonan. Gagawin ko to para maipakita sa inyo at kahit papano ay meron kayo mapulot na aral. Dahil nga, kung nararamdaman yung iniwan ko kayo, eto na, babalik na ako ngayon. Anong pakiramdam na bumagsak si Merk sa vlogging ko, ikaw yung pinili mo? Ang totoo kasi talaga na tingin ko sa ganito, aminin ko talaga na nawala na siya sa vlog, bumagsak siya, mababa na yung views, unlike before nung partner niya. Pero kasi nung napakilala ko ni Merk, meron na kasi siyang ibang income. Kumbaga hindi na siya ganun kagigil na mag-vlog, unlike nung sa situation niya before na wala siyang source of income. Nung ako yung nakilala niya, parang nakontento na siya sa kinikita niya sa online work, bukod doon sa vlogging. Kaya nawala talaga siya sa focus. So ngayon nagtatry kami na sana, alam ko hindi man namin kayang tumbasan yung ganun, pero nandito ako para supportahan yung asawa ko. Anong feeling na hindi nabibigay ni Merk ang mga pinapangarap ng mga material na bagay? Sa totoo lang, malungkot ako na hindi nabibigay ni Merk lahat ng gusto ko. Hindi niya nabibigay yung mga branded na bag, shoes. So, buti na lang meron kaming mga sponsor, at least nakakapagpaganda ako. Kahit na walang laman yung bangko ko. Kahit na, alam mo yun, saktuhan lang yung buhay namin. Kasi feeling ko talaga magiging mayaman ako. Kasi nga, vlogger, malalaki yung sahod. So, feeling ko pag naging kami, alam mo yun, magiginhawa yung buhay mo. Although maginawa naman yung buhay ko, pero alam mo yun, yung parang lahat talaga nabibili mo. Kaya lang kasalungat ng gusto ko yung nakasama ko kasi ang kuripot ni Merk, lahat naka-budget. Pag gusto ko kumain sa mga gantong restaurant, pwede ba sa ganto na lang, ganyan. Parang hindi kagaya dati, lagi ako nakakain sa mga gusto kong restaurant. Ngayon parang, dito muna tayo, ganyan. In short, nakukulangan ako. Kaya kailangan niya magtrabaho, panindigan niya to dahil high maintenance ako. So, syempre, yung asawa ko kasi, narinig ko nga rin na marami siyang reklamo sa akin, which is para sa akin ay normal lang naman. Kasi, nung una-una kasi, nung wala pa kaming anak, medyo okay pa ako sa pera nun eh. Medyo shopping dito, shopping doon, gastos dito, gastos doon. Pero nung nagkaroon na kasi ng wall, parang natakot na ako eh. Kasi parang natakot na akong gumastos. Kumbaga sinasabi nila na yung pera, hindi mo madadala sa hukay. Totoo naman eh. Pero yung pera, pwede mo siyang iwanan kapag nawala ka sa mga taong mahal mo. Kaya yung pagiging kuripot ko kasi, hindi lang to dahil ayokong gumastos. Yung pagiging kuripot ko ay para sa amin din lahat. Para kung ano man nang mangyari, meron akong iiwanan sa kanila at meron silang mahuhugot na pera. Ano po masasabi niyo na Mama's Boy daw po si Merk dahil nag-asawa at anak na pero hindi kayang wala ka? Okay lang na Mama's Boy kasi mahal na mahal ko naman siya. Kaya okay lang na Mama's Boy siya. Andito lang ako palagi. Kung mayroong isang tao sa'yo ngayon na sobrang thankful ka sa friendship na binibigay niya sa'yo na hindi mo nakuha sa dati mong dugo, sino yun at bakit? Well, sa akin kasi, kung sa friendship talaga,
na pinakataong hindi nang iwan talaga sa akin. Si Lawrence talaga. Kung sa kaibigan talaga. No doubt talaga yan para sa akin. Kasi, yung dati kasi, nung may nangyari sa hindi maganda, napatulpo ako. Ilang beses ko siyang tinaboy. Kung lang sumama sa akin, sabi ko, ba't parang dito ka pa? Ginaganon-ganon ko siya. Pero never niya akong iniwan. Kumbaga, kahit nung mga panahong walang-wala, nagkaroon, bumagsak, at naandito ngayon, kasama ko pa rin siya. Kaya para sa akin, kung tatanungin niyo ako kung sinong pinakatotoong tao sa akin at kaibigan, sa akin talaga si Lawrence. Hindi akong best friend ka na palagi ka nandyan para kay Lawrence. Pero masahin mo din ba na the best siyang friend para sa'yo? The best din. Paano masabing the best? Ewan ko. Okay. Basta the best. Ano the best ka? Basta the best ka. Okay. Anong masasabi mo na ginawa ka ng boy ni Bart? Ano sabi? Parang di naman siguro ganun. Parang di ko naman naramdaman na ginawa akong boy or ano. Kung ano man sinasabi nila. Ano masasabi mo na kaya ka lang binest friend kasi palagi ka nandyan? Pero hindi naman talaga ito ang pinipili na maging best friend ni Bart talaga. Kung di ang totoo, ang mahal niya talaga si Bart. Ewan ko parang di naman siguro din. Gawa, kunyari may mga problema siya, mas nilalapitan niya ako lagi. Kung may makakapagpasira sa friendship mo, ano yun? Siguro pag pumitik na ako. Ako yung laging mahaba, hinahaba ko na ng pasensya ko minsan kasi talaga makulit isip bata. Yun, ganon. Sa haba ng pasensya mo, ano ba yung nasabi mo na talagang pinahaba ang pasensya mo kayo? There's something na ginawa niya sa'yo na taki na kailangan. Parang pipitik ka dahil maubos yung pasensya mo. Ano yung ginawa niyo sa'yo? Pakwento kami. Tagal na to Sabihin ko ba? Sa dati niya pa yun Yung sa dati niya pang sa dati niyang kasama. So, para mas naniwala siya sa iba niyang nakasama kaysa sa akin. Na, kumbaga, parang ako daw yung kabit, ganon. Ano naman sa'yo yung nagawa sa'yo ni Bert, na taga sa'yo sa bato? Yung talagang taga sa'yo sa bato na sobrang painful ka. Binigyan ko kotse. Natin in 3, 2, 1, gaga! Bibiro ko, pare. Sa'yo yan. Men, hindi ako nagbibiro sa'yo yan, men. 100% sa'yo. Seryoso, pare. May coach ka na, hindi na ikaw ang dating Lawrence. Seryoso, pare. Ano naman ang message mo sa best friend mo na palagi kang nandyan para sa kanya? I'll be here. Dito lang ako. Kung babalik ka sa nakaraan at may tatama mo yung mali, ginawa mo na yun, uulitin mo bang lokohin yung ex mo? Kung babalik ako sa nakaraan, para sa akin hindi na. Kasi wala akong pinagsisihan. Lahat ng ginawa ko noon o lahat ng mga nangyari noon, para sa akin God's will yun Kasi hindi rin ako makakarating kung nasan ako ngayon, kung hindi ako natuto sa pagkakamali ko noon. So, kumbaga, hinubog ako ng pagkakamali ko, kaya ako naging gantong katatag ngayon. At kaya ako nasan ako ngayon. Kasi ako, okay na ako ngayon, masaya na ako. Although masaya din ako sa dati, pero parang laging may kulang Pero ngayon, kung nasan ako ngayon, okay na talaga ako. Kaya hindi na para bumalik ako, hindi na para may itama pa ako. Nangyari na yung dapat mangyari, nawala na yung dapat mawala, nakilala ko na yung dapat kong makilala, nandito na ako, okay na ako, masaya na ako. Kung babalik ka sa nakaraan, pipigilan mo ba yung kasal ni Bert tsaka ni Pam? Ako, oo, pipigilan ko. Kasi para mas makilala pa nila yung bawat isa, mas hindi ma-realize ni Pam ngayon kung ano yung mga dapat niyang nare-realize. Tapos si Merk, para mas mapagtuunan niya ng pansin kung ano man yung pinagkakabisihan niya or kung ano man yung una niyang inuuna bukod kay Pam at saka kay Wolf. Kasi gano'n naman talaga Kailangan talaga kilala niyo ang bawat isa, may matibay kayong pundasyon bago kayo magsama para at the end of the day, walang sisihan. Diba? Masasabi bang unfair kasi anong nangyari mo kasal sa kanila, hindi kayo invited? Yes, unfair. Hindi ako in-invite kasi hindi pa kami okay nito ni noon. So, talagang hindi ako invited. Kahit gustuin man ni Pam na i-invite ako, hindi niya ako ma-invite. Actually, magka-shot kami noon. Hindi niya ako na-invite kasi nga, galit kami ni B. Kaya, ayun, kabad trip. Dahil may bago ka ng ate, si Ate Pam, ano ang pinagsisisihan mong ginawa kay Tony Fowler na hindi mo gagawin kay Pam dahil siya na ang bago mong ate? Grabe naman yung tanong. Actually, si Pam, ako yung ate niya. Mas matanda kaya ako kay Pam.
Ang hirap sabihin kasi yung sinabi ko palagi natin, kahit naman yung mga noon pa man sinasabi wag iiwan Pero ito yung hindi ko masasabing Hindi na lang ako kasi yung experience ko na ganito, sana nakikita ko rin yung sarili ko din dun. Tapos dito ngayon may ilalabas ko na yung totoong ako. Siguro na pagsisihan ko yung maling desisyon ko. Siguro yung yung aminin ko naman na hospital naman siya, may mga kasalanan din talaga ako. Dahil pinagsilbihan mo ako ng panis na pagkain. Siya na nagsabi! So, hindi mo saservan si Ma'am ng panis na pagkain? Never? Yun ang Feeling ko hindi na ako magluluto, hindi na ako magbida-bida. Sa totoo lang, wala akong pinagsisisihan. Kasi parang sa akin to be true talaga, sa totoo lang, wala akong pinagsisihan. Kasi parang sa nangyari, mas lalo akong natuto, mas lalong nagbigay sa akin ng lalo kong na-realize sa buhay ko na mali talaga yung ginawa ko. At natatakot na akong makadisappoint ng ibang tao. So ngayon, binigyan ulit ako ng pagkakataon, naging okay kami ni Tony, at ngayon, ipapakita ko naman dito kay Pam sa bago kong BFF kung paano ako maging totoong BFF, kung paano ako maging totoong best friend. Ano ang pinakamahirap sa isang sitwasyon ng pagiging bading? Pinakamahirap sa sitwasyon ng pagiging bading, siguro ako, based on my own experience, hindi ko nilalahat kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng pagkatao, iba-iba tayo ng dahilan. Ako bilang bading, ang pinakamahirap na sitwasyon na pagdaanan ko yung pagiging mag-isa lang sa buhay. Kaya lumaban ako ng ako lang mag-isa, lumaban ako ng ako lang, nabuhay ako ng ako lang, wala akong inasahang ibang tao. Bata pa lang ako, simula nung namatay yung mama ko, 13 years old ako noon, nag-grind ako mag-isa. May mga tumulong sa akin, tinulungan ako, inalagaan ako ng mga tita ko, pero yung grind talaga, natuto ako, maaga ako natutong rumakit, maaga ako natutong magtrabaho. Tapos, alam yan ni B, alam mo yan B, maaga tayong natutong rumakit. Kinukwento sa kanya yan palagi. Ano yung gagawin mo para makabawi sa kanya? Ano yung nangyari? Kay Tony. Kasi si Tony, hindi lang naman siya basta nag-matter as best friend ko lang. Sa mga hindi nakakaalam, o alam nyo naman din siguro lahat kasi napapanood nyo naman yung B-serye namin. Pero off-cam, wala kayong idea kung ano talaga kami. Kasi si Tony, syempre, siya yung naging tumayong simula nung panahon na yon, simula nung panahon na kasama ko si Tony. Ma-Tony Fowler kasi ako talaga. Mas matoni ako sa lahat. Totoo. Sobra. Hindi lang siya yung best friend sa akin Kapatid ko, ate ko, mama ko. Lahat ng yun binigay niya sa akin. Tapos ako yung hindi sumusunod lang Ako lang yung nakagawa ng mali. Ako, siguro may mga mali din siya, pero hindi ko naman pwedeng i-take na mali niya yun. Hindi naman siya perfect na kaibigan. Hindi siya perfect na tao. Hindi, walang ganun. Minsan nagkakasabihan din naman talaga kami. Pero kung yun, yung pagkakamali ko na yun, sobrang nasaktan ko yung puso niya. Kasi of all the people, na lagi kong pinapaniwala sa kanya na, B, andito lang ako palagi. B, hindi kita aalis, hindi kita iiwan, andito lang ako palagi. Yun yung nagawa ko. Yun yung hindi ko natupad na sinabi ko sa kanya, pinangako sa kanya. Bukod pa dun, hindi lang naman siya yung nasaktan ko. Buong Toro family, si Tyronia, syempre. Kasi iba talaga rin yung camp sa amin ni Tyronia. Iba yung sa amin ni Tony. Kaya ayun, kung meron man akong pinagsisihan na pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko, isa sa mga pinagsisisihan ko talaga yung hindi kami naging okay ni Tony. Na hindi ako nakinig. May iba akong pinaniliwalaan. May iba akong pahaking gustong landas na taliwas dun sa gusto niyang mangyari para sa akin. Kasi lahat lang naman yun gusto niyang mangyari. Para lang naman sa ikabubuti ko yun lahat. Bakit pinasa Grace family hindi sa Toro family? Ako, kung tatanungin lang ako, ayoko na rin talagang bumalik sa Toro family. Bukod sa
Katulad nga nung problema namin nung una pa lang, alam nyo naman, may love life ako ngayon. Ayoko nang masakal. Kasi nga si Tony medyo nakakasakal talaga. Tapos, si Pam, di ba, super sisi kami ni Pam. Kaya talagang super, alam mo yon, sobrang fun kasama ni Pam. At parang mas totoo ko. Mas totoo yung napapakita ko kay Pam at saka sa Gray family. And like, katulad sa Toro family, masyado akong ingat. Masyado akong parang, uy, kailangan ganito ako. Uy, kailangan ganyan ako. Dapat ganito ako para wala silang masasabi. Unlike kay Pam at saka dun kay Merk, magiging totoo ka lang, magiging fun ka lang. Walang problema, happy lang, di ba? Sa Toro family team, daming ganap. Ang daming kontrabida sa life. Okay lang sana kung si Tony lang pakikisamahan dun. Hindi, ang dami. Tsaka si Tony kaya sobrang seryoso, tapos si Pam naman sobrang fun. Kung sa tingin nyo na pinlastik ko si Tony noon, si Pam, hindi makakaramdam ng kaplastikan sa akin yan si Pam. At lahat ng ipapakita ko kay Pam, totoo lang. Super BFF kami ni Pam ngayon. At never kong tatry si Pam. Promise. Sa totoo lang eto, legit talaga to. Kung nasan naman talaga si B, andun din ako eh. Siyempre, besi-besi din talaga ako ni B. Kami yung unang magkakilala. Talaga kami yung kahit nung unang-una pa lang, ako na yung sinasama niya, tapos magkasama kami, hirap at ginawa. Siyempre, kung nasan siya, dapat nandun din ako, no? Support din ako. Kaya lang din naman ako nandito. Nararamdaman ko kasi, mas pinapahalagaan ako ng Grace family kaysa sa Toro family. At saka aminin ko naman, kung saan ako magbe-benefit, doon ako, practical lang. Ang asawa ko nga, kinausap ko yan. Sabi ko, ayan ka na naman. Ikaw, nagtitiwala ka na naman. Si B at saka si B, meron niyang interview ng season 2. Gustong-gustong bumalik ng Toro family. Sinabi na sa interview nila. Kung magkakaroon kayo ng chance na bumalik sa Toro family, gagawin niyo ba o hindi? Honest answer. Ako. Though mahirap man sa sitwasyon ko ngayon kasi syempre maraming mga sagasaan na tao pa din, di ba? Kasi syempre pag naka-IB tayo or nasa Toro family, iba kasi yung circulation ng buhay natin. Dapat stick to one tayo. Kaso ako, marami akong bagay na dapat na naman i-give up. Pero kung papabalikin ako, why not? Mahal ko yung pamilyang to. Syempre, naging part ako nito at hindi ko, kung di dahil sa inyo, walang B. Kung di dahil kay B, walang B. Ako, sa totoo lang, seryoso, it's a yes for me. Kasi naranasan ko na rin yung labas. Siguro, hindi ko alam kung totoo yung, kung sakali man talaga yung chance na bumalik. Yayakapin ko yun. O, di ba? Nakita nyo naman. Magulo silang kausap. Kaya sa totoo lang ako, hindi ko alam kung dapat pa ba akong magtiwala sa bagong member ng Grace family or sa mga bagong kaibigan ng asawa ko. Iba kasi yung meron ka mga friends na nakakasama mo lagi, naiintindihan nila yung nararamdaman mo. Alam mo yun, yung palagi silang support. Well, sa totoo lang, ang tingin ko sa asawa ko, ang tingin ko sa asawa ko, siya ay bulag sa kaibigan. Andito naman ako. Bakit ko nasabi? Saan ka naman nakakita ng mga tao na kailangan mong bayaran para samahan ka? Tapos sasabihin mong kaibigan, hindi kaibigan yun, trabahador yun. Well, sa totoo lang, nagpa-NDA ako. Hindi lang sa kaibigan ni Pam, sa lahat ng member ng Grace family nagpa-NDA ako. Bakit? Dalang-dala na kasi ako eh. Ayaw ko na yung sisiraan ka social media na parang wala kang nagawang maganda sa kanila, kung ano-ano sasabihin sa'yo. So ngayon, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ko sa inyo, wala kayong karapatang ilabas yan kasi nakapirma kayo sa kontratang ginawa ko mismo. Ano ang ipapangako mo bilang nag-lead sa Grace family? Anong gagawin pa pangako mo sa kanila? Well, ang mapapangako ko sa Grace family or sa member ng Grace family, kasi hindi lang naman si Pam, si Mama ako, meron din kaming mga bagong member or meron kaming mga ibang member ng Grace family. Para kay B, tsaka para kay B, hindi ako si Ate Tony na kaya ko yung dalhin sa tuktok. Kasi magkaiba kami eh. Si Ate Tony kasi ibang level na yan. So ako si Christian Gray lang ako. Pero mapapangako ko sa inyo, kung sa kaibigan, pakikisama, naandyan ako. Hindi ko kayo iiwan at kung nasan ako, naandun din kayo. Hindi man ganun kataas, tulad ng nadalan ni Ate Tony, medyo mataas-taas din naman. At sasabihin kong pakikisamahan ko kayo hanggat kaya ko. At syempre, hindi lang sa inyo, baga sa buong Grace family, sa family ko, well, alam nyo na yan, kung nasan ako, naandun din kayo. Kasi nga sabi ko sa inyo, ayokong mayroong mga taong naiiwan.
kung nasan ako, gusto ko lahat kasama. Gusto ko kung ang na-experience ko ay na-experience din ng lahat ng tao or lahat ng Grace family na nakakasama ko. Etong reality show na to, eto ay suggest talaga ni Ate Tony. Ayun talaga yung totoo. Kumbaga, ako talaga sa sarili ko, ayoko eh. Kasi bakit naman ako papayag na malabas yung baho ko, malabas yung baho ng pamilya ko. Siyempre yung baho namin, sa amin lang yun. Pero kinausap niya ako kasi nga gusto na nga namin maging reality lahat ng nakikita nyo. Kasi baka kahit papano, meron pala kayong katulad sa amin, napupulutan nyo ng aral. So ayun talaga yung gusto ko. Kaya ako ginawa to. At, kaya ako din ginagawa to, kasi gusto ko habang bata pa yung anak ko, makita niya na hindi patas ang mundo. Na hindi yung gusto mo pag gusto mo nito, lahat ng tao papabor sa'yo. Pag pinili mo itong desisyon na to, lahat nagugustuhan yan. Hindi ganun yung mundo. Kumaga hindi para ilalayo ko sa social media kasi magulo. Ay hindi. Gusto kong lumaki siya sa magulong mundo. Para habang nalaki siya, marami na siya mga bagay na natutunan, marami na siya na-experience na dadali niya sa paglaki niya at barang araw, papasalamatan niya ako at ang buong pamilya niya kasi ginawa namin to. Yun, so ang masasabi ko sa dating ako, eto na tayo ngayon. Yung dating ginagawa mo, nagbunga na. Dati, naaalala ko, yung ako, nagbibideo ako, hindi para sa views, hindi para sa pera. Nagbibideo ako kasi gusto ko to, tsaka para mapagpasaya ng iba. Yung mga dating paghihirap ko, yung unang sahod ko, lahat ng mga pinagdaanan mo, Christian Merck Gray, na dating ako, nagbunga na siya ngayon. Masasabi kong, hindi man sa mata ng iba, pero masasabi kong successful ka na. At mas magiging successful ka pa. Bakit? Paano ko nasabi? Lumaki ako sa mahirap na buhay. Hindi mayaman yung magulang ko, hindi mayaman yung tatay ko. Lumaki ako nang walang nanay, lumaki ako nang walang tatay. Tanging lolo ko lang hanggang sa yung lola ko namatay. At naramdaman ko na wala na akong kakampi. Ako na lang mag-isa. Wala yung magulang ko. Ako lang mag-isa. Pero ngayon, naandito ka na. Lahat ng hirap na pinagdaanan mo, lahat ng sakripisyo mo, lagi kang puyat, alas 3 na madaling araw, para kang tanga, nandun ka sa supplies, nag-e-edit ka, tapos sasabihin sa'yo ng mga tao, ang damat-damat mo, ayaw mo akong bigyan ng ganto-ganto. Eto ka na ngayon. Lahat ng pagkakamali mo, lahat ng mga tinik na naranasan mo na dumaan sa'yo, eto ka na ngayon. Napakalupit mo talaga. Yung buong mundo, inayawan ka na, gawa sa mga nangyari, halos hindi ka makalabas sa sobrang kahihiyan, pero eto ka pa din. Napakalupit mo talaga. Ang masasabi ko lang sa'yo, napakalupit mo. Wala kang dapat pagsisihan sa lahat ng mga nangyari sa'yo kasi hindi ka makakarating dito kung hindi mo lahat naranasan. Well, sa totoo lang, eto at tatapatin ko kayo. Gusto ko talagang ibalik yung pagiging makagwapo. Bakit? Pinaghirapan ko yun eh. Tangina, ilang taon kong binil yung salitang makagwapo. Diyos ko, halos araw-araw ako nag-e-edit para lang makilala si makagwapo. Pero, lahat yon iniwan ko para sa asawa ko. Ganun ko siyang kamahal. Kung namimiss ko si makagwapo, namimiss ko si makagwapo. Pero hindi na balikan yon kasi masaya na ako na kung nasan ako ngayon at meron na akong Grace family. Yung makagwapo, isa na lang siyang masayang alaala ng nakaraan. Lahat ng paghihirap ko, lahat na nangyari sa akin, yung si makagwapo. Pero ngayon, si Mr. Gray, eto na yung bago. Reality show na tayo. Realidad na ang mapapanood nyo kay Mr. Gray ngayon. Sana panoorin at suportahan nyo kami. Grace Family, reality show, syempre tuwing Sabado, 5 p.m. Grace Family, Saturday, 5 p.m. Grace Family, Every Saturday, 5 p.m. Meron na kaming kasabay kada Sabado. Grace Family Reality Show, again, kada Sabado, 5 p.m. Guys! Sige, mag-guard sila ng height. Thank you, Te. Thank you. Ay, Bago PFM. Grabe na ako talaga. Excited na ako! Oh my God! Hindi ko alam, nararamdaman ko talaga. Pero syempre, salamat sa akin. Tony kay Tito Beach. Hindi ka na nagbablog. Ay, Pakita mo lang yung nangyayari sa pag na-rate ka. Tangina ka, hindi talaga tumarang. Baka namin niya, nag-vlog pa rin siya. parang, hindi na ako magsasalita. Oo, so mag-interview ka. Diba? Ano nyo? Parang siya nag-vlog, oh. Ay, gano'n, hindi mo sila. Update ko lang ngayon. Alam lang gano'n.